Ayan, uso talaga dito sa mga ito 'no, sa mga nasa paligid ni Digong yung tipong tapang-tapangan, may pagbabanta pa etong si Butiki. Butiki daw ang tawag sa isang ito, etong si Panelo. Matindi po ang banta niya. Sabi niya kasi eto, huwag ninyo siyang or si Duterte daw na pupuwersahin kung sakaling umattend nga sa hearing diyan sa Quadcom. Na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtatanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Buwesit, ang naalala ko ay yung kung paanong magtanong yung mga senators at yung mga kongresista kay Sara Duterte. Pero kabastusan, sa bawat magalang na tanong ay kabastusan, ang sagot, malala. Tapos gusto niyong ipaintindi na dapat ay igalang si Digong, uulit-ulitin natin, ano ho, ang pagrespeto po, ayan, yan po ay nai-earn, di ba? Sabi niyo, dapat daw igalang niyo, ayusin niyo daw ang pagtatanong kay Digong para daw sagutin din kayo ng maayos. Sa mga tanong ni Senator Riza Ontiveros, napakaayos, napaka um, napakamahinahon yung mga katanungan ni Senator Riza Ontiveros. Kung naalala niyo po, kay Digong. Pero paano sumagot si Digong? Pabalang, bastos. Tapos pag nabisto na, sinabihang bastos, nagjo-joke lang ko, no? Oh. Tapos kung ano-anong pagmumura, kung ano-anong salita, na pawang galing lang sa isang demonyo, nagmumula. Kademonyohan ang ibig sabihin. Tapos sasabihin mo, Panelo, na dapat igalang, magalang yung pagtatanong. Yan po ay basic. Yan po ay totoong ginagawa ng ating mga kongresista at mga senador. Ang totoong bastos dito at naghahari-harian pa rin, akala mo talaga yung mga kung sino, ay etong mga idolo nyo. Sabi niyo, eto yung banta, don't ever commit the mistake of embarrassing the former president. Ipapahiya, wag daw ipahiya. Sa puntong ito, umaapaw na po ang sana ay kahihiyan na nangyayari sa mga Duterte. Kaya lang kasi, sobrang tibay na po ng sikmura na itong mga taga Davao. Kayo rin po, Mr. Panelo. Malala, ganun din po katibay ang sikmura niyo. Sigurado, pinagtatawanan kayo ng mga taong nasa paligid nyo na alam nyo rin na may mga dunong. Pero patuloy kayo sa ganitong kahibangan. Patuloy kayong nagpapagamit. Patuloy kayong nagbobobobobohan para lang protektahan na itong si Digong. Hindi ba't katibayan nga ng sikmura ang ganon? Sabi daw, assaulting his integrity and reputation, huwag niyo daw subukan na i-assault ang kanyang integrity and reputation. Talaga po, mataas pa rin ang reputasyon ni Digong. Totoo yan. Pero sa mga katulad nyo lang pong polpol, sa mga katulad nyo lang pong uto-uto, at yung mga diehard natural, mataas ang tingin nila kay Digong natural. Pero yung mga totoong mga kababayan natin na totoong may prinsipyo at nag-iisip ng tama, bagsak. Ang baba na po ng tingin sa mga katulad ni Digong and misleading people about him. Huwag daw sanang i-mislead ang mga tao tungkol kay Digong. Pag meron tayong naririnig na misleading, fake news, ang pinagmulan niyan ay ang mga Duterte. Tapos sasabihin niyo na huwag i-mislead kung ano yung totoong Digong? Talaga ba? Gusto niyo malaman kung ano yung totoong Digong? Siguro naman alam niyo na rin, Mr. Panelo, kung ano yung totoong Digong, kung ano yung totoo sa mga Duterte. Kaya lang kasi, saan ka papupulutin kung ikaw rin ay kung kalabanin mo rin si Digong? Dahil sa tingin ko wala ka ng pag-asa rin eh. Wala ka ng pupuntahan eh. Ika nga, katulad ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, na isang laan nyo na po yung kaluluwa nyo sa mga Duterte. At kung sakaling kayo sumipsip sa nasa Malacanang ngayon, hindi na po, you are a nobody na para sa nasa Malacanang. Kaya wala na rin kayong choice. Kaya ayan, patuloy kayong nagpapagamit, patuloy kayong nagpapauto, patuloy niyong pinatitibay ang sikmura niyo para matanggap niyo yung kahihiyan na dinadanas niyo ngayon. Good luck.